Morning po. Welcome Teach Family. Good morning po sa inyong lahat. Today, we will come to worship and let us all pray to God that He will be with us, His holy presence. Come, let us pray. Ating pong ipikit ang ating mga mata at tayo po'y manalangin. Lord Father God in heaven, we thank you, Panginoon, sa araw na to that once again, O Lord God, ay kayo, Panginoon, ang mabibigyan namin ng papuri at parangal at makakasama namin kayo, Panginoon, sa araw na to. Lord God, be with us, O Lord God. Fill our hearts and our minds, Panginoon, na inyong banal na Espiritu, Panginoon. And as we come, Lord God, may you cleanse our hearts and our minds, Panginoon, sa araw na to, upang maging karapat-dapat at kalugod-lugod kami, Panginoon, sa paglapit sa inyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa inyong biyaya at grasya at pagmamahal, Panginoon. And Lord God, as we come to you again, Lord God, we lift up to you, Panginoon, ang aming praise and worship and aming awitan sa araw na to na bigyan niyo po, Panginoon, ng kalakasan ng bawat isa sa pag-aawitan. At may dulog namin, Panginoon, sa inyo ang awitang ito ng may buong pagmamahal at buong karangalan, Panginoon. We want to praise you, to give you glory, O Lord God, in our singing, and lift your name, Panginoon, dahil kayo lamang ang Diyos, ngayon, noon, at magpakailanman, Panginoon. Lord, we want to praise you and allow us, O Lord God, to come to you, Panginoon. So Lord God, we lift up to you, Panginoon, ang aming pastor na tagapagsalita na maghahatid ng inyong mensahe, Panginoon. Lord, may you anoint his lips, O Lord God, as he bring his message to you, Panginoon. Dahil dito lang namin kayo makakatagpo sa mensahe na nais niyong iparating, Panginoon, sa aming mga puso at isipan, Lord God. Open our hearts and our minds, Panginoon, sa mensahe na gagawin po ng aming tagapaglingkod. At maraming salamat, Panginoon, sa inyong banal na Espiritu na magtuturo sa amin at maggagabay sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat. And also, Lord God, we lift up to you, Panginoon, ang buong CMT leaders namin, Panginoon. Dalangin namin, Lord God, na patuloy niyo po silang samahan, bigyan ng karunungan, ng kaalaman, Panginoon, ng wisdom, Lord God. And especially, Lord God, yung mga provisions na pangailangan ng aming mga leaders, Panginoon, para sa gawain ito. And I thank you, Lord God, that you have allowed us, so Lord God, na makatulong at maipaabot namin sa aming mga kapatid na nasalanta ng outreach program, Panginoon, ay binigyan niyo po, Panginoon, ng paraan ang gawain ito na makaabot kami, Panginoon, sa kanila. And I thank you, Lord God, and I pray, Panginoon, na patuloy niyo po kami tuturuan, gagabay at pupunan lahat ng gawain ito, Panginoon, para sa inyo. And we thank you, Lord God, and we glorify you sa mga gawain ito, Panginoon. I thank you, Lord God. And Lord, we also pray, Panginoon, para sa aking mga kapatid sa pananampalataya. Dalangin ko rin po, Lord God, na patuloy, Panginoon, niyo po silang ingatan sa lahat na kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Patuloy niyo po silang samahan sa kalungkutan, sa kasiyahan, Panginoon. They may always find glory and praise to you alone, Lord God. Thank you, Lord God, dahil ang iyong pag-iingat ay nararamdaman po namin sa araw-araw. And we praise you, Lord God, and give you thanks. And today, Lord God, we come to worship you, Lord, and give you thanks and praise, Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoong Yesus. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Morning po.
welcome to our last day of our feeding ministry here in Kasiglahan Alliance Church with Kuya Denver and the Preach family and with Ate Gay and the Kasiglahan Alliance Church. Yay! Grabe, sa loob ng isang linggo ay magpakain tayo ng mga kababayan natin sa Salanta ng Baguio dito. So, praise the Lord. Thank you sa mga donors, sa mga sponsors. Merry Christmas. This is a great na gift ninyo sa Pasko para sa kababayan natin. Yes, thank you. Thank you. God bless. Hello, Merry Christmas. Happy New Year. Ito na po ang ating last day ng feeding ministry dito sa Vegas Rizal. Maraming salamat po sa mga nakipag-partner sa atin, sa mga sponsors, at saka sa mga naging bahagi ng programang ito. Praise the Lord, glory to God. Maraming salamat. Mel, papunta na kami sa site. Dadala yung pagkain. Dalawang tricycle nasa likod. Yan na. Thank you, Lord. Okay. Creek na basag. Hirap na hirap na Ito po, tao. pastor niya yung pader nung ilog. Ilog. Ng creek na Ilog na nabasag. pala dyan, no? Ilog na yan, yung ano na yan. Kaya lumusok dito lahat ang tubig. Lubog talaga sila, oh. Boy. Ang pangalawang bahay na napasok ko. Bahay ni Kuya. Ano pangalan mo, Kuya? Dante. Oh, bahay ni Dante, oh. Grabe. Allah. Masak yan, 11:30 ng gabi. Mas 12 na mga tubig ko. Wala na, oh. Wala talaga. Ang hirap nito. Paano mag-umpisa nito, no? Yung tubig, alam mo, hanggang sa tubig. Yan na yun, yung tatlong hollow block na yun. Oo, sa taas. Yun, sa taas na yun, mula dito. Oo. Lalim. Lalim niya. yata yung ano yun, dito tayo. Ilang, Kuya Dante, makakabangon din tayo. Unti-unti. Ayan, sige. Ito pa rin. So ngayon, halos mag-isang buwan na. Lubog pa rin sa baha.
Ilan taon ka na, Joshua? And, ano masasabi mo sa nagbigay sa inyo ng pagkain? Welcome! Okay, bye! Hindi pa kayo kumakain? Talaga, andun may pagkain. Kuya, bigyan mo. Ano sabihin? Ano sabihin niyo? Harap kayo dito. Harap. Thank you po. Thank you! Salamat po. Salamat po. Okay. Welcome po. Merry Christmas. Ayan. God bless sa inyo. Ate, kaya yan ha. Bangon tayo. Oh, bye-bye. Happy Sunday po. Happy first Sunday ng July. I read in Psalms 150. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His mighty deeds. Praise Him according to His excellent greatness. Praise Him with trumpet sound. Praise Him with lute and harp. Praise Him with tambourine and dance. Praise Him with strings and pipe. Praise Him with sounding cymbals. Praise Him with loud clashing cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. So church, as we sing this morning, let's remember that we are praising God, and that we are breathing freely, and let us be thankful na wala tayo sa hospital, wala tayo anywhere else na something na hindi maganda. And as we praise God this morning, let's remember how He has been good to us, and how these songs, as we sing them, let's sing them as songs of thanksgiving, of worshiping God, of praising God. And church, let us sing. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me
naputol. May kaka- As it rains,
Lord Father God, we praise you and we thank you, Lord, for everything, Lord Father God. And we offer all these songs unto you. As we pray in Jesus' mighty name. Amen. Hello! Magandang umaga sa ating lahat. Kumusta po kayo? Ngayon po ay unang linggo ng Disyembre. Blessed Christmas sa lahat! Merry Christmas! Maligayang Pasko po sa ating lahat. Nako, ay hindi natin inaasahan na tayo ay naabutan ng Pasko na natili sa ating mga tahanan. Ngunit tuloy-tuloy pa rin ang liwanag ng Kapaskuhan dahil ang tunay na mensahe ng Pasko ay si Kristo. Kaya sa linggong ito o sa buwan na ito ay magkakaroon tayo ng series, message about Christmas. Sa umagang ito, dadalhin ko kayo sa a message of giving. That Christmas is giving. Ang Pasko ay pagbibigayan o pagbibigay. And our passage is found in Matthew chapter 2, verses 1 to 12. Bago ang lahat, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Amin pong ibinibigay sa iyo ang aming oras. Amin pong nilalapit sa iyo ang aming sarili. Panginoon, katagpuin mo kami sa iyong salita. Paalalahanan mo kami. At higit sa lahat, Lord, ay meron kaming may uwi at may i-apply sa aming buhay. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Gaano ka ba mapagbigay sa Diyos? O ano ang may babalik mo sa Diyos bilang pagtugon mo sa Kanyang pagbibigay sa Kanyang anak na si Jesucristo sa iyo, sa akin, sa atin? Alam niyo po, ang isang mensahe ng Kapaskuhan ay pagbibigayan o pagbibigay. Hindi lang pagbibigay sa ating kapwa, kung hindi pagbibigay una sa Diyos. Kasi ang katotohanan, ang Diyos ang nagbigay ng Kanyang bugtong na anak para sa iyo at para sa akin. Kaya nga merong Pasko eh. Ngayon, ang Diyos ang nagbigay, ano naman yung aking response? Ano naman yung aking tugon? Alam niyo po, ito ay nabibigay hamon sa atin na muling ibalik sa Diyos ang kung ano man ang meron tayo ngayon sa ating buhay. Meron tayong natanggap mula sa Diyos. Ngayon, tayo naman ay dapat may buhay na mapagbigay sa Diyos. Ito yung mensahe ng Matthew chapter 2 verses 1 to 12. Alam ko naman yung mensahe ng pagbibigay ay lagi nating naririnig. Ito ay simpleng reminder lang sa atin. Basahin ko yung ating talata. At basahin ko lamang yung verses 10 hanggang 12. But verses 1 to 12 dapat ito, pero medyo mahaba na. Pero nakapokus tayo sa 10 and 12. At nang makita nila ang bituin, ay nangagalak sila ng di akawasang galak. At nagsipasok sila sa bahay nang mangagsimba sa kanya
At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamanyam at mira. At palibhas ay pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang mangagbalik kay Herodes. Ay nangagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. Ang hirap basahin sa Tagalog, ano? Mas madali sa English. Pero mas klaro, no? Mas maintindihan natin. If you read verses 1 to 12, may mapapansin kang mga katotohanan dito. At mapapansin mo rin yung mga nakaugalian o pagkaintindi natin sa talata na kadalasan ay mali yung pagkaintindi natin sa talata, ano? Or merong misunderstanding on how we understand. Paano natin intindihin? At isa sa mga napansin natin dito ay yung number ng Magi, number ng pantas. Ilan ba sila? Sa kanta, no? 3. Tatlo sila. Pero wala namang sinabi sa passage na 3 sila. Ano? Ang Bible ay silensyo kung 3 ba sila, 4 ba sila, o 5 ba sila, o isa lang. No? Sinabi lang na 3 yung regalo. No? Yung gold, yung myrrh, at saka yung frankincense. Pero, pwede namang dalhin yun ng isang tao lang eh. O ng 4 na tao eh. So, hindi tayo nakakasiguro kung ilan yung pantas na pumunta. Yes, 3 gifts, pero hindi yun makakapagsabi na 3 sila. Assumption lang yun. And that's not a fact. Pangalawa, meron din confusion kung ano yung position, ano yung title ng mga kalalakihan na ito. Ano? Sa kanta, nakasanayan na sila ay tawaging kings. Ano? Pero ang Magi, it's a royal title. Ano? They are not kings, pero mas higher sila sa kings. Possibly kasi ang Magi, ang pantas ay they are advisors. No? Nag-a-advise sila, gag-guide sila sa king. So, probably mga matatanda na ito at hinog sa experience at galing, talino. Ano? Sinasabi nga, sila ay combined ng astrologers, medicine man or doctor sa panahon nila, or prime minister, no? Na pinag-isa, pinagsama. Ano? So, probably they are powerful. Ano? Influencer sila. At magaling, talagang magaling. Pinag-aralan nila yung between, pinag-aralan nila yung siyensya, matatalino talaga sila. Kaya ang mga hari ay lumalapit sa kanila para humingi ng advice, direction, at kailangan nila yung guidance ng mga pantas. Kaya ganun na nga lang yung respeto ni Herodes sa kanila eh. And the third na sasabi nating misunderstanding ay yung kanilang pagpunta sa Bethlehem. Kung pumunta ba sila nung nandun pa sa pasungan, nung nandun pa sa sabsaban si Jesus, o pumunta sila na sa bahay? Ano? Ano sa tingin nyo?
Kasi yung sa picture, di ba, kapag sa manger, nandun yung shepherds at nandun yung wise men. Pero si Matthew nagsabi, pumunta ang wise men sa bahay na state in verse 11 that the Magi found the child in the house, not in the manger, in a stable. So, malamang malaki na. Malaki-laki na si Jesus. Kasi, bakit natin masabi yon? Kung maalala nyo, after this, ilang taon yung mga pinapatay ni Herodes dahil hindi bumalik yung Magi sa kanya. So, ang ginawa niya, pinapatay niya lahat ng batang lalaki under, ilang taon? 2 years of age. So, kung ganon yung mga edad na pinapatay ni Herodes, so ibig sabihin, malaki-laki na si Jesus, malamang, so sa bahay na. Pero ganun pa man, hindi yun ang mensahe ko. Ang mensahe na mapapansin natin dito at malalaman natin today is patungkol doon sa gift giving, yung sa pagbibigay ng mga Magi ng regalo doon kay Jesus. Ano yung binigay? Frankincense, gold, and myrrh. Yung frankincense ito ay ginagamit ng mga Hudyo, lalong-lalo na sa mga kilalang tao noon sa pag-worship. Kumbaga, ito ay perfume, pabango sa loob ng simbahan. So yun, mahalaga ito that ito ay sagrado at napakamahal nito. So it shows, ibig sabihin, nung binigay ito ng wise men kay Jesus, they worship Jesus. Yung gold, of course, alam naman natin yung gold. It associated with kings, with royal people. Mahalaga yung gold. Kung simpleng tao ka lang nun, hindi ka magkakaroon ng gold. So, we Christian believe that Jesus is Kings of Kings, Lord of Lords. Mahalaga siya. And then yung myrrh, of course, yung myrrh ay perfume din, pero hindi siya ginagamit sa church. Ginagamit siya sa patay, ginagamit siya pampaligo sa patay na katawan ng tao para gumango, para malinis. It's a gift that shows alam ng mga pantas na si Jesus will suffer and die. Kaya nakahanda, ayun, para sa pagkamatay ni Kristo. Ang Pasko po, ang katotohanan ay mensahe ng pagbibigay ng Diyos 2,000 years ago kay Kristo sa atin. Yan yung mensahe ng Kapaskuhan. Na kahit pinakamamahal na bugtong na anak ni Kristo, ni God, na si Yesu Kristo, kanyang ibinigay para sa mga makasalanang katulad natin. Para magkaroon tayo ng kapatawaran ng kasalanan, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, para sa ating kaligtasan. That's the message of Christmas. Pagbibigay ng Ama ng kanyang anak. Kasi yung nakasanayan natin na mensahe ng Christmas about giving is yung magbibigay ka pero may matatanggap ka rin. Kasi doon natin yan na a-associate sa pagbibigay ng wise men ng gift kay Jesus. No, I think klaro sa wise men kung bakit nila ginawa yon.
Yung wise men, ginawa nila yon in response to the generosity of God by giving Jesus. Sa pamamagitan ng pagbibigay ni Jesus sa mundo, sa kanila. Alam ng wise men yon. Alam nila ang mensahe ng Kapaskuhan. Ang dami nilang sinakripisyo, nagbiyahe sila mula sa malayo, ang daming mga kadelikaduhan ang kanilang hinarap sa journey nila papunta sa Bethlehem para lang maibalik bigay ang kung ano ang natanggap nila mula sa Diyos. Ang tanong ko sa iyo ngayon, ano ang maibibigay mo sa Diyos? What can you give to God? Ano ang mabibigay natin sa Panginoon sa Kapaskuhan na ito? O sa buhay na ito? Let me give 4 W's that we can give to God. 4 W's that we can give to God. First W ay we can give or you can give God your worship. Worship. Pagsamba. Alam nyo po, siguro naman ay bawat isa sa atin ay nalimitahan, nahirapan, nag-adjust sa situation natin ngayon. Dahil nahahamon ang ating pagsamba sa Panginoon. Dahil sa situation. Nawala yung worship natin sa church. Minsan, hirap tayo mag-online worship kasi pawala-wala yung signal. Minsan, nahihirapan tayong gumising ng araw ng linggo para lang makapagsamba. Ay yung iba, karamihan sa atin, marahil ay talagang challenge. Na-challenge yung kanilang buhay pagsamba. Kaya napaka-halaga na talagang laanan natin ng oras, sadyain natin ang ating buhay pagsamba. Yung pantas, pinakita nila ang kanilang taos-pusong pagsamba sa Diyos. Bago pa man nila marating ang Bethlehem, ay alam natin na sila, ang kanilang sadya, ay talagang pure worship sa Diyos. If you look at verse 11, yung word na nangagpatirapa sila, nangagsimba sa Kanya. Ano yung picture nun? Nagpatirapa sila, nangagsamba, ibig sabihin talagang they bow down, they worship, and take note, they are more than kings. Advisor sila. They are, kumbaga, malaking tao. Pero ang sadya talaga nila, nung nakita nila si Jesus, ay sambahin. Napakahalaga yung worship sa buhay natin. Kaya, ito yung best na maibibigay mo sa Diyos. Do you know that we are created to worship God? More than anything else. At yan yung gagawin natin matapos yung buhay natin sa mundong ito. Alam nyo ba sa langit, we will worship. Day and night. We will worship God. Kaya yung worship natin dito sa mundo, practice lang yan. Hinahanda tayo sa walang humpay na pagsamba doon sa langit. Kaya kung dito pa lang sa mundo ay
nalilimitahan na yung pagsamba natin sa Panginoon. By the way, ano ba yung klaseng pagsamba? Linggo lang ba? Or during prayer meeting lang ba? O gathering? I think yung worship is yung buhay natin. Dapat laging nawo-worship si Lord. Ano man yung ginagawa natin, ano man yung lumalabas sa bibig natin, ano man yung nasa isipan natin, ano man yung mga laman ng ating puso't isipan ay dapat nasasamba si Lord, naglo-glorify si Lord. I think that's the worship na gusto ng Diyos sa atin, na nabibigyan ng glory si Lord sa lahat ng ginagawa natin. In 1 Chronicles chapter 16 verse 28 says, "O nations of the world, recognize the Lord. Recognize that the Lord is glorious and strong. Give to the Lord the glory He deserves. Bring your offering and come to worship Him. Worship the Lord in all His holy splendor." Parang yung kumbaga, alam niyo yung namamangha ka sa Diyos lagi. Yung parang amazing lagi si Lord sa buhay mo. Yun yung klase ng worship na maibigay natin sa Panginoon. Yung honor, yung respect, yung pure heart na ibibigay natin kay Lord every time na we worship Him. I think yun yung best na mabibigay natin kay Lord. Yung picture ng nagpatira pa, yung nagbow down, lumuhod, at nagsamba, ay glimpse lamang sa atin kung anong klase pagsamba ang ginagawa natin sa Panginoon. Kumusta po yung pagbibigay pagsamba mo sa Panginoon? Minsan okay, minsan hindi okay. Minsan antok, minsan tinatamad. Kumusta po yung worship natin kay Lord? Lalong-lalo na itong pandemya na ito. Kumusta po yung online worship natin? I encourage everyone na huwag nating basta-basta hayaan yung buhay pagsamba natin. Kasi yan yung best na babalik bigay natin kay Lord. Wala pong bayad yun. And in fact, hindi yun para sa ibang tao, kundi para sa sarili mo yun. Yung worship. Kaya pahalagahan mo yung buhay worship mo. Amen? Pangalawang may bibigay natin kay Lord ngayong Kapaskuhan ay yung wealth. You can give God your wealth. Kayamanan. And of course, sa passage natin, makita naman natin kung ano yung binigay ng mga pantas. Frankincense, gold, and myrrh ay mahalaga yon. Sa panahon nila, napakahalaga nun. Na kung saan ay mahirap ibigay. Kasi pag binenta mo yon, malaking halaga sa'yo. Pero sa kanila, mas mahalaga yung bibigyan nila eh. Kasi alam nila eh, na yung binigay sa kanila, mas the best kaysa sa kung anong meron sila. Nakukumpara nga natin, yung Magi, binigay nila kung ano yung mahalaga kay Kristo. Kabaliktaran kay Herodes. Mayaman ba si Herodes? Yes. Ang dami bang pera si Herodes? Yes. Pero ano ang naibigay niya sa Diyos? Nagbigay ba siya? Hindi. Galit pa nga siya eh. Jew ba siya? Dapat magbigay? Magsamba? Yes. Pero hindi. Hindi niya ginawa. Ngayon, tanong ko sa iyo,
Saan tayo sa dalawa? Anong karakter meron tayo? Yung karakter ng Magi o yung karakter ng Herodes? Alam mo, pag ang ating wealth, ang ating yaman, ang ating mahalagang bagay na meron tayo, kapag hindi nakasentro sa Diyos, ay mawawalang kwenta. Maraming mga mayayaman, maraming mga may pera, sabihin na natin, ano? Maraming mga tao ang talagang sikat, no? Tanyag, at maraming yaman sa buhay, pero walang joy. Puro pride, puro corruption, puro, alam mo yun, hindi kontento. Parang si Herodes. Ano? Pero itong Magi, ano? Alam kasi nila kung sino at ano ang kaharap nila. Brothers and sisters in the Lord, kung anong meron ka ngayon, pamilya mo, trabaho mo, pera mo, buhay mo, ay galing yan sa Diyos. Kaya ibalik tiwala mo sa Panginoon. Si Jesus nga mismo nagsabi, di ba? Matthew 6 verse 19-21. Jesus gives us another reason why giving is important. Bakit kailangan ibalik sa Diyos lahat? Sabi ni Jesus, do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and thieves breaks in and steal. But lay up yourself treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Anong mabibigay mo kay Lord? Yung wealth. Yung yaman na meron ka. Ibalik mo sa Panginoon. Ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Amen? Pangatlo, na W na mabibigay mo sa Panginoon. Ngayong Kapaskuhan. Hindi lang ngayong Kapaskuhan. Hindi, maging araw-araw sa iyong buhay is yung walk. Yung walk mo kay Kristo. Your walk with Christ. You can give God your walk with Christ. Sa tingin nyo, yung mga pantas, mananampalataya ba sila? Galing sila, dayuhan lang sila eh. What do you think? Yes, they are believers. Sila ay sumasampalataya at naniniwala. Kasi hindi nila sasadyain si Kristo. Malamang pinag-aralan na nila si Kristo. Alam na nila yung hula. Pinag-aralan na nila yung salita ni Isaiah, salita ni Elijah. Yung hula patungkol kay Kristo. At sinasabing itong mga pantas na ito ay resulta ito nung captivity nila sa Babylon, kasi galing sa silangan eh. At makita mo yung silangan, Babylon yun. Baga may natirang mga mananampalataya doon, naniwala sa teachings ng mga propeta patungkol kay God, patungkol kay Jesus. At ngayon, sila ay naniwala at talagang sinaliksik nila at nakita nila yung between, ito na yun. At yun nga, pumunta sila sa Bethlehem. Ibig sabihin, mananampalataya na sila. So they walk with faith. Ang layo nun, galing silangan, papuntang Bethlehem. Kasi galing Jerusalem pa lang, papuntang Bethlehem, ay nasa mga 8 to 10 kilometers na. How much more, galing silangan, ibig sabihin, ang tagal ng biyahe nila, kung ano-ano sinakyan nila, sumakay sila ng
bullet train, sumakay sila ng, hindi, kung anong transportation ang sinakyan nila kasi, di ba, yung yung Egypt papuntang Promised Land, umabot sila ng 40 years, pero iba yun, Pero ito, talagang, ang daming sacrifices, siguro yung ulan, init, yung kadilikaduhan sa daan, yung threat kay Herodes, di ba? Ang dami. Pero, makita natin na narating nila ang journey nila patungo kay Kristo. Sa atin din, nabibigay hamon nito sa atin na bantayan natin, pangalagaan natin yung ating lakbayin, yung ating takbuhin, yung ating pamumuhay bilang Kristiyano. Tayo ba ay namumuhay na may pananampalataya, may pananalig, pagtitiwala kay Kristo? Or tayo ba talaga ay namumuhay na pure kay Kristo at hindi kailanman na panghihinaan ng pananampalataya sa ating lakad, sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano? In Romans 13:13 sabi, let us walk with decency as in the daylight, not in carousing and drunkenness, not in sexual impurity and promiscuity, not in quarreling and jealousy. Ephesians 2:10, for we are His creation, created in Christ Jesus for good works, which God's prepared ahead of time so that we should walk in them. We are called to walk with Christ. We are called for holy living. Kaya-aya ba yung ating pamumuhay sa Panginoon? Blessing ba yung buhay natin sa Diyos? We are to give God our walk with Christ. Na makita ng Panginoon na talagang hindi tayo sumusuko, hindi tayo namumuhay na walang Kristo, hindi tayo nananampalataya na walang Kristo, kundi yung buhay natin nakasentro kay Kristo. Ano mabibigay mo? Your walk with Christ. Panghuli, na W na mabibigay mo sa Diyos ngayong Kapaskuhan ay yung whole life. Your whole life. You can give God your whole life. Ibig sabihin, lahat. Kung anong meron ka, kung anong strength meron ka, maging weaknesses, maging failures, maging yung mistakes, lahat ibigay mo sa Panginoon. Lahat ipagkatiwala mo sa Panginoon. Kumbaga, surrendered life to Him. Bigay mo kay Lord. Huwag mong limitahan ang Diyos sa buhay mo. James 4:7, so give yourselves completely to God, stand against the devil, and the devil will run from you. Matthew 12:30, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Bigay mo lahat sa Diyos. Ang iyong buhay, ang iyong priorities, ang iyong plano, ang iyong goal, lahat. Bigay natin sa Panginoon. Yan yung pinaka-the best. Yung pagtitiwala natin, pananampalataya natin, mga concerns natin. Sabi nga ni Peter, di ba? Sabi ni God, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Di ba? Ang nabigay una sa atin ay si God sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Now, ano yung response natin? Ano yung tugon natin doon?
ngayon ay naalala natin ang Kapaskuhan. Tuloy-tuloy pa rin ang Pasko kahit may COVID. Magse-celebrate pa rin tayo kasi ang Kapaskuhan ay hindi naman patungkol sa atin sa situation natin, sa circumstances natin. No. Ito ay patungkol kay God na binigay si Kristo sa atin. At ngayon na nandito si Kristo sa atin, namuhay tayo kay Kristo, ano ang may babalik natin sa Kanya? Ano yun? Our worship, our wealth, our walk with Christ, and our whole life. Brothers and sisters in the Lord, give to God your best time, yung pinaka-the best na oras mo sa Panginoon. Give your talents to God. Give your creativity, give your praise, give your worship, give your family, give your position, give your honor, give your life, give your anxieties, give all to God. Ibigay natin lahat sa Panginoon. That's the message. A simple message of Christmas. Give all to God. Purihin ang Panginoon sa mensahe na binigay niya sa atin sa umagang ito. Dakila siya, tapat siya, at siya ang Diyos na mapagbigay. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa mensahe na binigay mo sa amin. Amin pong hiling na kami ay mag-respond sa kung ano nais mo, Lord. Lord, forgive us. For sometimes we are not faithful to you. Amin na realize, Lord, na yung character ng giving ay galing sa iyo. Dapat makikita din sa amin. Kaya sa araw na ito, sa season na ito, allow us to practice this character, yung pagbibigay. Unang-una, lalo na sa iyo. We give you, Lord, praise, honor, glory. In Jesus' mighty name. Amen. Ngayon po ay punta tayo sa ating Holy Communion. Please prepare your communion elements para sabay-sabay natin itong i-partake. Sige po. While I'm praying, please gather your family at magkaisa tayo sa ating banal na hapunan. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na maalala namin ang iyong kadakilaang ginawa doon sa cross ng Kalbaryo para sa aming mga kasalanan, para magkaroon kami ng kaligtasan, buhay na walang hanggan na matatagpuan sa iyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam mo naman natin na inaalala natin ang kamatayan ni Kristo at muling pagkabuhay kapag ginagawa natin ang sakramento na ito. Na tayo ay naniniwala at nananampalataya kay Kristo na inihandog ng kanyang Ama, nag-alay ng kanyang buhay. Yung kanyang katawan that represent this bread. At yung kanyang dugo na iniula doon sa cross ng Kalbaryo para sa paglilinis, pagbibigay kapatawaran sa ating mga kasalanan, para magkaroon tayo ng buhay. Ngayon ay nagbibigay ito ng hamon sa atin na ang binigay ni Kristo doon sa cross, ang binigay ng Ama, ang kanyang bugtong na anak,
ay napakahalaga, sobrang halaga. So ngayon, bilang hamon, ay dapat pangalagaan ito natin. Ibig sabihin, yung buhay natin kay Kristo ay hindi basta-basta. Ibig sabihin, mahalaga ito. Dapat meron tayong paglago, paglalim sa Diyos. At higit sa lahat, nakikita si Kristo sa buhay, sa araw-araw nating pamumuhay. Na nakikiisa tayo, nakikibahagi tayo sa Kristiyanong pamumuhay. Nakikita si Kristo sa buhay natin. Ito yung kahalagahan na ginagawa natin itong sakramento na ito. Dahil nagpupuri tayo, nagpapasalamat tayo sa ginawang paghandog ng Ama kay Kristo. At si Kristo na nasa atin, natanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas. Mamuhay tayong mapasalamatin, mamuhay tayo na puno ng buhay, kasayahan, kagalakan, puno ng pag-asa, at ginagawa ang misyon ng Diyos. I think ito yung mensahe ng sakramento na ito. Kung bakit sinabi ni Kristo, do this in remembrance of me. Sihandaan ninyo yung tinapay, ang inyong kopa, at tayo sabay-sabay na mag-partake. But before that, let me pray. Lord, maraming salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong pagbibigay ng iyong bugtong na anak na si Yesu Cristo sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. I'll give you time to pray for yourself. Manalangin ka ngayon. A short prayer. Kasi nagbigay ng warning si Pablo na ang sino man na makibahagi nito ng walang kaalaman, walang pananalangin, at pag-reconcile sa Diyos ay may kaukulang consequence. Kaya manalangin ka ngayon, ilapit mo ang iyong sarili sa Panginoon. Yes, Lord. Lord, tawarin mo po sa aking isip, sa aking salita, sa aking gawa. Kaya pinigil ko sa Panginoon. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, he took the bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Let's partake it together. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Let's partake it together. Let's pray. Lord, maraming salamat. Pinupuri ka namin, Lord, sa buhay na binigay mo sa amin. Nawa, patuloy mo kaming pangunahan, patuloy mo kaming i-remind sa pamumuhay na ito, Lord, na dapat nakikita ka, sinasabuhay ka, at higit sa lahat, ginagawa ang mission na ibinigay mo sa amin, na pinasa mo sa amin. And that is to spread your word, na ipakilala ka sa mga hindi pa nakakilala sa iyo. Maraming salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, muli, magandang umaga sa lahat. Natapos po yung ating pagsamba sa umagang ito. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Praise the Lord. Glory to God. Unang-una, gusto kong magpasalamat, of course, sa lahat sa inyo na nasa kanya-kanyang mga bahay. Samahan niyo muli ako next Sunday sa ating online worship. And gusto ko rin magpasalamat sa mga naging aktibong manggagawa sa linggong ito. Thank you so much sa ating Kids Jam kay Teacher Jelay
and sa lahat ng in charge ng kids natin. Praise the Lord for our ministry sa kabataan. And of course, sa ating praise and worship team, thank you so much din po. And also sa ating mga D groups, sa ating mga small groups na patuloy na nagmi-meet. Great job po kayo, nakaka-bless po yan. Tuloy-tuloy nyo lamang po yun. And of course, gusto ko lang pong magkaroon ng konting report patungkol sa ating naging feeding ministry this week. Wow, alam nyo po, nakapakain tayo ng mahigit sa 1,500. Biruin mo yon, sa loob ng isang linggo, nakapakain tayo ng ganong kadaming tao doon po sa mga nasalanta ng Bagyong Ulysses. Kung nakita nyo po sa social media, and of course, talagang purihin ang Panginoon sa lahat ng kanyang ginagawa. Thank you so much sa mga nag-support from the bottom of my heart. I really appreciate you. The Lord will bless you more. Lalong-lalo na sa mga taong nasa likod. Sinamahan ako papunta doon. Yung mga members natin, papasalamat tayo kay Lord. Thank you so much. Glory to God sa life ni Noel, Garon, and also kay Mel. Talaga naman, kay Daniel, and also kay Dayan, at kay Rodel, at kay Pastora Eden, at sa lahat, maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon, lalo yung partners natin, ang daming ginamit ng Panginoon para may sakatuparan yung ating feeding ministry, na kahit sa konting araw lang, pagkain na binigay natin doon, ay napaabot natin ang pag-ibig ng Diyos. Maraming salamat sa leaders ng simbahan, na kung saan ay talagang supportive sa mga ginagawa natin sa church. So, praise the Lord for that, purihin ang Panginoon. And of course, kay Brother Dada, thank you so much, bro, sa lahat ng iyong suporta. Praise the Lord for your life. Para sa aking announcements, may mga few announcements lamang ako. Announcement, meron pa rin tayong Christmas party, pero sa bahay lang. So, you can do your own Christmas celebration sa kanya-kanyang bahay. Siguro dito sa church, magkakaroon din sa mga mag-attend dito, pero kanya-kanya muna tayo kasi nga, of course, sinusunod natin yung safety protocols. Hindi pa rin po allowed yung mass gathering para sa Christmas party. Pero, may gagawin tayo. Magkakaroon tayo ng gift giving. Ang detalye niyan, ang nakakalam ay si Tess. So, alam niyo po, in response sa mensahe kanina, ang Pasko ay pagbibigayan. Magkakaroon tayo ng pagbibigayan this Christmas. Instead na tayo ay makatanggap, kundi tayo ay bibigay. If you are willing to support this event, yung Christmas party natin, please contact Tess, kasi siya nakakalam ng detalye. Pero ang idea ay magbibigay tayo sa bawat pamilya, So, mas maganda, prepared cash na, Cash ibigay nyo kay Tess o kay Ate Chris. Sabihin nyo na ito ay para sa Christmas party natin or yung Christmas gift giving. So, any amount, basta yun yung natin, napag-usapan sa CMT na magbibigay tayo bawat pamilya. So, mag-gather tayo ng fund, tapos bibili tayo ng gifts o groceries, ano ba yun? Si Tess nakakaalam at saka sila Ate Glo, yung women ang in charge nito. So, please contact the women, So, women, God bless po sa ministry na ito, yung gift giving. Another announcement ay, praise the Lord, maaring makakapag-open na tayo ng church planting sa Bulacan. Na-remember nyo, pinag-pray natin, pinag-usapan natin yung church planting natin na magka-baby na ang church natin. So, possibly, by God's grace and by God's power, magkakaroon na tayo ng daughter church sa Bulacan. Ang in charge naman ito ay si Pastora Debbie, pag nag-graduate na siya sa OLT. So, please pray for that. Soon,
And also yung baptism natin, wala pang exact date pero gusto ko sana magkaroon ng baptism bago pa mag-end yung December, ano? So anyway, medyo limitado yung ating panahon, ang ating pagkakataon, pero siguro yung mga gustong magpabaptize, please contact me, ano, para mapag-usapan natin, ano? Or kukontakin ko kayo, ano? And also, yung OT students, lahat ng OT, you are much encouraged na answeran nyo na po yung book nyo at ipasa nyo na bago mag-December 15. Okay? So, yan lang po ang aking mga announcements, ano? Kita-kita po tayo muli. Tayo po ay magsama-sama sa pananalangin. Tayo po ay magsitayo at ibigay sa Panginoon ang araw na ito. Purihin ang Diyos, dakilain ang Diyos sa pamilya natin, sa buhay natin. Sige po, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa biyaya. Maraming salamat sa katotohanan mula sa iyong salita na binigay mo sa amin sa araw na ito. Sa pagsamba namin sa araw na ito, Lord, nawa ay nabigyan ka namin ng kapurihan. Panginoon, sa umagang ito, akin pong inihiling, dinudulog sa iyo ang bawat pamilya ngayon na nagsama-sama. Lord, declaring your wisdom, your blessing, your protection, yung joy, yung peace, yung fruit of the Holy Spirit na patuloy maramdaman sa loob ng aming family. Lalong-lalo na, Lord, yung protection na mula sa iyo. Lord, give us your divine protection. In Jesus' name, I pray. I pray, Lord, maging sa mga pangailangan namin, Ikaw ang Diyos na tutugon. Maging sa may mga karamdaman, Ikaw ang Diyos na magpapagaling. And Lord, maging sa mga nanghihina ngayon, pinanghinaan ng kalooban, may mga problema, may mga hinaharap na hamon sa buhay, Lord, nangako ka na hindi mo kayo pababayaan. And Lord, yung response din namin sa mensahe mo sa umagang ito, na kami ay patuloy na magkaroon ng pusong mapagbigay. Katulad mo, Ama, Diyos na mapagbigay. Binigay si Kristo sa amin, and therefore hamon din sa amin na kami ay dapat na mapagbigay din. Unang-una sa iyo, maging sa aming kapwa. Kaya Panginoon, maraming salamat sa umaga nito. Binabalik namin ang kapurihan sa iyo. Mga kapatid, brothers and sisters in the Lord, sa Diyos na puno ng grasya, puno ng awa, puno ng pagpapala, makapangyarihang Diyos na naglikha ng langit at ng lupa, lahat ng gumagalaw sa mundong ito ay sa Kanya. Lahat ng bagay sa mundong ito ay sa Kanya. Kaya dapat lamang na purihin, pasalamatan ang Diyos Ama sa buhay natin. Sa paikisama ng anak na si Jesucristo na nagbigay buhay sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa cross, sa pagandog ng kanyang katawan, pag-alay nito, pagbuhos ng kanyang dugo para sa ating kapatawaran, para sa ating kaligtasan. Sa paikisama ng banal na Espiritu, nawa patuloy na gumabay, mag-ingat, magpala sa atin ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen, amen, and amen. Happy Sunday, everyone! God bless po sa ating lahat. See you soon! Ingat po kayo. We miss you, we love you. Happy Sunday! Praise the Lord!